Alright mga guys, no, mga Chinese weapons ha, pumalpak na naman. Hindi lang sa Venezuela, kundi pati rin sa Thailand. Talagang made in China tong ano na to, mga mahinang klase talaga tong mga kasangkapan ng China, no. So ito ang ating bibigyan ng reaction ngayon, na reaction video, komentaryo, reaction, no. Okay, no, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay, no, and please pa-subscribe din kay Sir Romel TV. So itong ating bibigyan ng reaction kung bakit pumalpak, laging palpak ang mga gamit ng China. Okay, no, umpisa na natin. Kamakailan lang ay nabalitaan natin ang nangyari sa Venezuela, lalo na sa mga Chinese-made at Russian-made weapons na nandoon matapos pumalpak ang mga nasabing anti-stealth radars ng China na madetect ang mga papasok na mga US aircraft sa Venezuela, lalo na ang mga F-35 stealth fighters na pinaka-advanced na aircraft sa ngayon ng Amerika. Sinasabing nasa 20 F-35 fighters ang nakapasok sa bansa at wala man lang ni isang Chinese radars ang nakadetect dito, at sinasabi ring ginamit pati na ang mga EA-18 Growler electronic warfare aircraft upang bulagin ang mga Chinese-made radars, at dito makikita kung gaano katindi ang mga armas ng Amerika kung ikukumpara sa China. Ngunit hindi lang din sa Venezuela pumapalpak ang mga Chinese-made defense equipment, kundi pati na rin sa ibang bansa, katulad na lang ng bansang Thailand, na kung saan sa nangyaring giyera nito laban sa bansang Cambodia nitong Disyembre lamang, pumalpak ang mga Chinese-made na mga tangke nito na kung tawagin ay ang mga Norinco VT-4 main battle tank, at ilang araw pa lamang ito ginagamit sa bakbakan. Makikita sa larawan na ito na kung saan naputol ang kanyon ng VT-4 main battle tank na gawa ng China, at makikita talaga ang pagiging low quality nito dahil sa mga bago pa naman ang mga nasabing tangke na nitong 2025 lamang ginamit sa totoong giyera. Sa suma total, 3 VT-4 main battle tank ang sinasabing sumabog ang kanyon, at malaking dagok talaga ito sa defense industry ng China dahil magdadalawang isip ng iba pang customer nito, tulad na lang ng bansang Nigeria, na kung saan sinusuri sa ngayon kung ipagpapatuloy pa ba nila ang pagbili ng Chinese-made weapons. Yan, tingnan nyo naman mga kababayan Pati sa Thailand ang Thailand kumukuha rin ng mga war equipment sa China. So may nangyaring kaguluhan sa Thailand. Ayun nga, yung nakarang linggo, ayun, ginamit na lang mga Chinese weapons. Ang nangyari, sablay. kaya nga napakahina talaga nito mga mga made in China na to. Kaya nga nalaman tuloy ng mundo, no, na itong mga Chinese gawa talaga ng mga incheck na to, no, talaga napaka low quality. Ayon sa hukbong sandatahan ng Thailand, dismayado talaga sila sa naging performance ng VT-4 sa kanilang mga operasyon dahil maliban sa pagkasira ng kanyon, nakaranas din sila ng mechanical failure sa mga naturang tangke, at naging mas maganda pa umano ang performance ng iba pa nilang mga mas makalumang tangke, katulad na lang ng mga M60 Patton na kung saan gawa ng Amerika noong 1960s at nagagamit pa rin sa ngayon, pati na rin ang mga T-84 Oplot na gawa ng Ukraine na kung saan nasimulang gawin noong taong 1990s. Hindi lang ang mga tangke ang pumalpak sa giyera ng Thailand at Cambodia, dahil pumalpak din ang mga gamit na PF-89 anti-tank rocket na gawa ng China na ginamit ng Cambodian Armed Forces, dahil hindi man lang nito na-penetrate ang M113 Armored Personnel Carrier dahil sa hindi nag-detonate ang nasabing rocket. Pagdating naman sa Argentina, mistulang parang binalatan na saging ang kanyon ng kanilang tangke matapos sumabog ang bala na gawa ng China kahit hindi pa ito nakakalabas sa kanyon, at napakadelikado talaga ng mga palpak na Chinese-made weapons. Pagdating naman sa Nigeria,
Problemado din sila sa kalidad ng kanilang mga CSVP-3 armored vehicle na kung saan nasa 4 na po ang dumating sa kanila noong taong 2018 dahil sa madali lang umanong mapenetrate ang armor nito. At sa mga hindi nakakaalam, mayroong 4 nito ang ating Philippine Army na dinonate sa atin ng China at nakakahiya namang hindi tanggapin ang donasyon na ito. At bago pa man nanalo sa light tank project ng Philippine Army ang Sabra light tank, isa sa tinitignan noon na pwedeng opsyon ay ang mga VT-4 main battle tank, ngunit napagpasyahan ng Army na wag itong ikonsidera dahil nakikita nila ang China bilang banta sa ating bansa at malaki ang pasasalamat natin na ibang tangke ang nabili ng Philippine Army. May mga ilan tayong mga Chinese weapons sa ating arsenal, ngunit lahat dito ay mga donasyon lamang at wala talagang plano ang Department of National Defense na bumili ng mga Chinese-made weapons dahil nga sa bumibili tayo ng armas na panlaban sa kanila at parang walang kwenta kapag sa kanila pa tayo bibili ng defense equipment. Hindi rin nagugustuhan umano ng China ang patuloy na pagbenta ng Yes, to. Tama nga naman, no. Bakit nga ba tayo bibili pa tayo ng mga Chinese weapons? Ayun nga ang kalaban natin eh. So, bakit nga ba? Siyempre, alam naman natin na palpak naman talaga. Puro sablay naman ang mga gamit ng mga China. So, bakit ba? Ano pa pang rason, no, para bumili sa made in China na mga war equipment? Kaya never na talaga. Kaya nga tayo bumibili sa ibang bansa katulad ng France, Amerika, kung ano naman mga kaalyado natin. Hindi sa mga Chinese made. South Korea sa ating bansa ng mga armas at iba pang mga defense equipment sa Pilipinas dahil ang South Korea ang isa sa pinakamalaki nating weapon supplier. Sa ngayon, patuloy pa rin ang modernization program ng ating bansa at maganda na nakikita nating pumapalpak ang mga armas ng China, hindi katulad sa ating mga bagong bili mula sa ating mga kaalyado na masasabi talaga nating high quality at pasok din sa budget ng ating bansa. Okay, no, mga kababayan, no, nalaman natin na mga gamit ng China ay talagang napakasablay, napakarurupok. Hindi talaga maasahan sa gera, no. So nakita natin yung mga tumatangkilik sa mga made in China na bansa na tingnan naman nangyari. Hindi nagtatagal sa gera yung mga gamit ng mga inchik, no. So talagang made in China. Nakakahiya na talaga. Nakakahiya talaga kayo mga inchik kayo. Talagang napaka mga low quality talaga. Okay, no, mga guys, no. So hanggang dito na lang tayo, no. So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video katulad nito, no, please huwag niyo kalilimutan na mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun ma-update pa kayo sa aking mga video na aking pang-i-upload. Okay, no? So salamat.